Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inaprubahan na ng Bicameral Conference Committee ang 23 billion pesos na pondo para sa mas pinataas na subsistence allowance ng mga military and uniform personnel na paloob sa 2026 General Appropriations Bill na mula sa 150 pesos may tataas na hanggang 300 pesos kada araw ang subsistence allowance ng MUP. Ayon kay House Appropriations Chairperson Micaela Swansing, alinsunod ito sa kamakailang inilabas na Executive Order No. 84 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, malaki naman ang posibilidad na hindi na maibalik pa ang 45 billion peso budget na tinapya sa 2026 budget ng DPWH. Sakaling maibalik, hindi na umanubuo ito ayon kay Senate Majority Leader Mig Zubiri. Narito ang ulat. Posibleng hindi na maibalik pa sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang tinapyas na 45 billion pesos para sa panukalang pondo nito sa susunod na taon. Sa paninindigan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, hindi anya papayag ang Senate Bicam panel na maibalik ng buo ang kinaltas na overpriced budget para sa mga infrastructure projects ng DPWH. Ayon pa sa Senador, kahit naglabas na ng apology si DPWH Secretary Vince Dizon at nagsumite ng mga bagong dokumento, nananatili ang kanyang paninindigan na hindi ibalik ang naturang pondo. Matatandaan na nitong Lunes ay pinuspone ng Senado ang Bicam para suriin ang mga dokumentong ipinasa ng DPWH kaugnay ng pagbabawas nito ng budget sa mga overpriced na materyales sa proyekto ng kagawaran. Bagaman tutol ang panig ng House sa pansamantalang suspensyon, ilang oras din ang kanilang hinintay bago tuluyang sumuko sa naturang desisyon. Nitong Martes rin ay nagkaroon ng pagkaantala sa sesyon bunsod ng mga bagong datos mula sa DPWH. Ang mga karagdagang dokumento ay kaugnay ng pagtatama ng DPWH sa umano'y kanilang pagkukulang sa pagsumite ng datos. Samantala, nagbabadya naman ang pagkakaroon ng reenacted budget sa unang kuwarter ng 2026 para sa mas masusing pagsisiyasat at pagpasa sa panukalang pondo. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia, higit 100 Pilipino ang pinalikas na naninirahan malapit sa border. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Bangkok, nasa magandang kalagayan ang mga Pinoy at hindi sila naipit sa labanan bunsod ng paglikas ng mga ito ng maaga. Nasa higit 300 dokumentadong Pilipino naman na ang naninirahan sa 7 probinsya ng Thailand na kalapit ng border nito at ng Cambodia. Samantala, hindi nakikita ng embahada ang pangangailangan ng pagtaas ng alert level sa Thailand maliban sa pagbabawal nito sa mga Pinoy na pumunta sa mga lugar nito na malapit sa border ng Cambodia. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, pagbebenta ng bote-boteng produktong petrolyo isinusulong na wakasan. Taripa ng imported na bigas, tataas sa 20% simula January 1. Reenacted 2026 budget, posible. Speaker D, itinanggi ang insertion sa DPWH 2026 budget. Medal haul ng Pilipinas sa SEA Games, patuloy ang pagdagdag. 126 Pinoy na pinalikas bunsod ng tensyon sa Thai, Cambodia, nasa maayos na kalagayan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.